pahabol pa na ako. Oo, at kailangan natin yan, guys. Ano yan? De rigor yan. Kailangan i-tick the box kasi baka pagalitan. Si Ronald, marami ng Si Mark, wala na. Canceled na yan si Ronald. Si Mark. Oy, pero Mark, daming fans ka na. Ang ganda ng analysis ni Mark, ah. Hindi na ito, ano, ganyan, ganyan, ganyan. Okay, okay, okay. Sige, let's start with you, Sir Mark. Thank you, thank you. Anong basa mo dun sa Okta survey na sabi na, okay, 30%, 31% sa Marcos camp, loyalista, 20% na lang sa mga digong. Kasama dyan ang 1% ng mga Ilocanos na i-investigate pa namin mga yan. Magro-roll call kami bukas. And then, 4% lang yung traditional opposition. Medyo, buti nga, may 4% pa nga eh. But, eto na. 45% ay either independent or walang pake. So that's a huge under-tap population, right? Siguro kasama pa dyan, ito yung theory ni Trillanes, kasama pa dyan yung 15 million na bumoto kay Lenny kasi hindi naman 4% lang yung 15 million, di ba? So baka marami dyan sa pink movement. Yung iba doon kasi ayaw lang kay Marcos eh, kaya Ayaw nag-Lenny, nila di ba? Marcos, ayaw nila Duterte, ayaw nila sa Philippines, napagod na sila. Pero ang dami pa nila. So anong basa mo dito, Sir Mark? Meron ano eh, nung sa vlog ko, nung inanalyze namin yan, ang audience ko, mga pro-admin, ang sinasabi nga nila, na-confirm yung sinasabi nila na ganito lang kalaki talaga yung Makaleni o yung nandun sa side na yun na die hard. Okay? Pero ito yung problema ko diyan sa figure na yan. Yung 4% ni Lenny ng opposition, alam mong die hard yan eh. Yung mga 20% ng DDS, alam mong die hard yan. Yung sa 31% ng admin, hindi mo alam kung ilan dyan yung loyalista, ilan dyan yung Exactly. nakasuporta dahil kayo yung nasa pwesto, ilan dyan yung ayaw lang. So Ronald, mawawalan tayo ng trabaho. Magaling to si Mark. Magandang analysis yan. Go, go. ang problema dyan, yung 31%, sinasabi ko, hindi yan solid boboto kung sino yung i-endorse ni BBM sa susunod na eleksyon eh. So up for grabs pa rin eh. Unlike yung, alam mo nang yung 4%, kay Lenny yan. Yung 20%, malaking porsyento dyan kay Digong yan. Sa mga kahit anong mangyari sa mga Duterte yan. Yung sa 31%, hindi alam kung ilan dyan yung talagang Marcos forever or Marcos kahit anong mangyari. 'Di ba? So yun ang challenge sa admin is to solidify yung 31% na kahit anong mangyari, kahit sinong ipalit natin dito, kung sinong ano natin, kung si Romualdez, kung si Gibo, kung si Tulfo, kung sino yung i-ano natin, yun yung susuportahan pa rin ng mga 31%. Nagawin nilang pro Marcos na pro BBM na. So bagong ano na. O tapos syempre yung the rest, yun yung posibleng mga magtulfo, posibleng kung sino pang lalabas na candidate. Pero yun ang problema ng mga Marcos eh. Kasi yung 31%, I'm not sure kung gaano ka-solid pa yun sa ngayon. Very good point. Kasi the 31% is more bandwagoning dahil andun yung resources and everything with the administration. Kasi yung 20% kay Digong, ito yung mga marginalized politically but they're still sticking with Digong. So that means it's a loyal base, diba? Mas loyalista yung base ng Digong kaysa yung loyalista base. Well, you're right. Yung 4%, ito yung mga never Marcos, never Duterte. Bahala kayo dyan, diba? But as I said, kung 16-15 million ang botong kinuha ni Lenny, 4% is just a small part of that, probably 1 or 2 million lang. So may 10-12 million na Pinoy na Pink Movement member ay nandun pa rin. Wala na silang pake. Siguro galit sila, na-depress sila, gusto nila mag-migrate. Ikaw, Sir Ronald, anong basa mo? Kasi this kind of confirms what we have been saying for a long time, di ba? Na hindi na mobilize kasi yung Pink Movement. So marami sa kanila ngayon ay disenchanted or disinterested at not invested dito sa nangyari sa ating bansa. So, una ay katulad ng sinabi natin nung nakaraang episode, medyo naiiba itong survey na ito eh. Dahil sabi mo nga, tailor-fitted ito dun sa nag-request. No? Kaya hindi ko pa sigurado yung accuracy niya. No? Baka kinakailangan, lalo na hindi naman natin nakita yung laman ng survey. Nakita lang natin yung resulta. Dahil mahalaga kasi makita natin yung anong framework ang ginamit para maabot yung ganitong klase. Ano yung mga tanong na ginawa. So,
Pero pwedeng tanggapin at face value na ganito talaga yung latag, no? In the absence nung substance na ginamit dun sa survey, no? Tingin ko hindi siya masyadong malayo bagamat magkaiba dun sa survey naman ng Pulse about the preferential sa presidential preference, no? Dahil dito kasi sabi mo nga may 30% kay BBM, merong 20% sa mga Duterte as a group, no? Tapos may 4% sa opposition, which is basically the pink. Tapos meron kang 30% na ayaw dun sa lahat, no? At meron kang 15% na undecided. Pwedeng part nung pink na punta sa undecided. Dahil yung pink naman, hindi naman pinopost yung sarili nila as a contender at this point. Diba? Hindi naman nila pinopost na alternative sila unlike Sara versus Parang BBM. hibernation. Hindi naman ko Tapos yung leader ng opposition, sinabi niya hindi siya magli-lead nationwide. Hindi siya tatakbo nationwide. Magnanaga lang siya, 'di ba? So medyo lost in translation no? Yung ibig sabihin ng opposition. Baka yung iba napunta ron sa undecided. Dahil ang tingin nila wala namang wala namang plano yung opposition na tumakbo or i-contest si BBM at this point, no? Ang nilalabanan nila ay yung Chacha. Pero hindi naman si BBM, no? Pero kung ididikit mo siya dun sa survey ng Pulse Asia, hindi masyadong malayo. Dahil sa Pulse Asia kasi 35 si Tulfo, 34 si Sara, no? Ibig sabihin, yung 30% diyan sa Okta survey na ayaw sa Marcos, ayaw sa Duterte, baka napupunta sa Tulfo at part din ng undecided. So pwedeng ang beneficiary dito yung pagkakahati, pagka-polarized ng Duterte at saka Marcos at yung 45% na disenchanted sa either sa kanila, doon na pupunta sa Tulfo. Ibig sabihin, pwede mong i-segue yan doon sa Pulse Asia survey kahit magkaiba siya ng survey, no? Yun yung kan. Pero baka kinakailangan mas iba pang kailangan lamanan pa yung survey na ganyang klase dahil ngayon ako nakakita ng ganyang klaseng tanong, no? Ganyang klaseng tanong, no? Pero yun, tingin ko ay medyo malinaw na ang beneficiary sa lahat ng ito are the Tulfo brand. No? Yun, tingin ko wala masyado makikipagdebate ron. That's a good point. Ikaw, Mark, what do you think does this say about the future direction of our politics? Ako kasi ang basa ko is, in theory, this says there's a lot of room for a third force, whatever that third force could be. We just have to figure out anong hinahanap ng itong 40-50% na hindi nila nakikita in either the Marcos camp with all the resources and Maharlika Fund stuff, nor in the Duterte camp, no, with all of the drama and all of that. So ikaw, do you see a room for a third force here na up for grabs? And definitely. Ito pala yung sinabi ko din when I did a vlog on that. Ang problema kasi nga din doon sa survey na yan, dahil nga bago, wala kang point of reference from 1 year ago, 2 years ago. Kaya maganda sinimulan yan Pero kasi importanteng tanong yan How do you identify Parang tatanungin mo, are you a liberal? Are you conservative? Are you ganon? So wala masyadong ganon sa atin. So medyo ito na yung pinakamalapit Kasi kung DDS ka, alam mo meron kang set of values na kung ano man yung values nila na yon, di ba? Tatanong nilang ganon. Ang challenge dito kay Tulfo, I also said this pala. Kasi online, hindi ko pa nakikita masyado yung diehard Tulfos Marami diyan, maraming pro Marcos, maraming open sila to a Tulfo presidency, pero hindi ko pa nakikitaan yung mga tao na nakikipagbardagulan, nakikipag-away para lang kay Tulfo. So yun ang medyo kulang ng Tulfo that they could develop. They have 4 years to develop for 2028. So para dun sa survey na yan, pag tinanong mo yung tao, i-identify as a Tulfonatic or kung ano man yung tawag nila dun sa magiging kampo ni Tulfo. So yun ang challenge I think for the Tulfo camp. And sa pink naman, I think this is also a chance din to rebrand. Hindi naman rebrand, pero to widen the umbrella. Upgrade. In a way, medyo semi-rebrand Medyo kung ano yung direction nila with Risa, reboot na lang, reboot.
Reboot. Kasi branding Reboot, medyo oo. mala Paul Soriano, Love the Philippines. Reboot na lang, sabi natin. Oh, maganda yung nasimulan doon sa pink movement. It's just a matter of ano eh. Dapat hindi lang kasi talaga nawawala sa public ano eh. Na pag ako, kasi yung mga yun ang difference yung mga DDS, diehard ako DDS kahit ano mangyari, kahit kita na lang maling-mali na eh. Meron din ganyan yung mga loyalista from the 80s pa, di ba? Talagang Marcos pa rin. O, pero yun ang kailangan ma-develop ng Tulfo, yun ang kailangan mapalaki ulit nitong kakampings. O kasi parang sa amin nga yung kay Tito Soto nakabuo siya ng ano Dabar Cards eh. Yung online na isa-isang channel ko, yun na yung online na ano ni Tito Sen eh, yung mga Dabar Cards eh. Dahil doon sa buong issue, nakabuo siya ng konting maliit na segment na pwedeng mag-identify as Dabar Cards for the Soto family. Hindi lang sa kanya, sa lahat ng Soto na yon. So, it's a matter of building talaga yung mga diehards mo eh. And kay Tulfo, hindi ko pa talaga nakikita sa ngayon. As in, sobrang liit pa. Kasi mararamdaman mo yun eh sa views. Kapag yung mga Tulfo vloggers na puro pro Tulfo yung content, unti-unti mabubuo yun eh. Tapos mabubuo yun kapag dumarami yung atake kay Tulfo. Kasi yung dumadami magde-defend eh. So doon sila na-harden na magiging Tulfo defender. So yun yung assessment ko pagdating dito and yung opportunities for Tulfo and dun sa Pink and Risa. Tama yung sabi ni Mark, no, na yung weakness nitong survey na ito, unlike halimbawa sa LILO survey at saka yung SWS and Pulse, nakalagay doon yung hard at saka soft, no? Dito kasi wala nakalagay na hard at saka soft eh. Yun yung una. Baka At hindi na-release. Baka at hindi na-release. Baka yun yung private copy na. Oo. Kasi pero I only mahalaga have... yun eh. Mahalaga yun eh. Ikalawa, yung walang term of reference dahil una nga siya eh. So wala kang basis for comparison, no? Kaya yun yung pero ang kaibahan ay halimbawa yung Duterte bago siya tumakbo bago siya nanalo ng 2016, one year lang yung gestation eh. 1 year lang siya nagpakilala, nag-build ng machinery, no? Halos wala siyang organisasyon eh, no? Yung organisasyon na buo nung presidente na siya, no? Pero before nagkuan ay isang taon lang ang kaibahan ngayon, may 4 years yung mga tulpo para gawin 'yon. Para magbuo ng machinery na wala si Digong. Si Digong 1 year lang, wala siyang partido. Ang partido niya PDP Laban, isa lang ang miyembro sa Congress at that point, no? Tingin ko But mas is Duterte a good reference point? I think he's more of a sui generis exceptional case, right? well, Ito yes, yung once yes, dahil parehas sila ng parehas sila ng populist spectrum. Parehas sila na quick fix. Parehas sila na merong brand, no, na na-create, no? May ganung klaseng similarity kahit magkaiba sila, no? Nandun sila sa spectrum ng populism na quick fix, no? Diretsong solusyon, di ba? Et cetera. Yung isa crime. Ito lahat eh. Mas comprehensive yung kay sa Tulpo, hindi lang crime eh. Yung weaknesses ng institution, yung kahinaan ng gobyerno, ng kapulisan, sa kanya katatakbo eh. Kaya nga ipatulpo, isumbong kay Tulpo, ipatulpo, anything goes eh. Hindi lang crime. Si Digong mas narrow eh, crime. Pero very popular. Very. So, kung aayusin ng mga Tulpo, kung aayusin nila yung kanilang narrative at lalagyan nila ng machinery, mas mahaba yung panahon nila kumpara kay Digong. No, kumpara kay Digong. No? At pwede silang matuto dun sa karanasan kay Digong. Yun yung right. pwede nila. True. Thank you so much, gentlemen. That was fantastic discussion. Medyo nagsiset na yung jet lag ko. Sorry. Thank you so much. I really appreciated this discussion. Talaga si Mark Gamboa. It's super nice to have you again. And thanks, Mark, for this kind of like in-your-face, real talk, what's happening in the blogosphere discussion, because very useful yan in terms of tracing. Parang crowdsourcing yan. Pero nung sinabi mo in your face, ang naisip ko yung sinabi ni Mark yung Palmolive. Ayan dahil. Sabi ko, makalusot na tayo sa MTRCB, binalik ni Kuya RRM. Salamat, the real Big R, crush ng bayan, Ronald. Actually, naging na-challenge ako. Sabi ko, kailangan ko rin ng clean cut dito. Ganun. Hindi naman Palmolive level, pero pwede na. Sige. Tama yung singin ni Buloy, di ba? Parang Palmolive eh. Delikado tayo dyan. Thank you so much, guys. Maraming salamat. And Sir Ronald, nakabawi ka na. Pwede ka Welcome na. back. Tawarin na kita. Sa 1.5 hours at na midnight ako.
Pero thank you Welcome so much. back. I really appreciate it. God bless and talk to you soon. And Okay. hopefully next month, set up tayo in person naman. Medyo dahil mainit, kailangan natin magtagaytay. Yung mga ganun. Kaya Mark, labas na natin mga sponsors natin. Palmolive, yung mga ganun. Alright, baka naman. Para matikman naman namin yung katas ng mga sponsor mo. Yan, mga katas natin dyan. Delikado tayo dyan. Salamat, sir. Talk to you soon. God bless. Bye. God bless.